daddy na lumayas ka na doon naman ng paanak. Sabi ko sa kanya, ikaw pala may kasalanan eh. Sabi ng bakit ganyan, ba't aalis-alis ka doon, hindi ka nagpapaalam kay daddy. Ganyan, Diyan ako nagtataka eh. Kasi, pagkausapin mo, hindi siya marunong sinasabi, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, pero nagulat kaming lahat dito, nakabiyahe agad-agad pabalik ng Makatin, di ba? Sabi ko nga eh, tapos wala daw siyang pamasahe kasi pabalik doon. Wala ka palang pamasahe, bakit ka umalis-alis doon? Sabi ko doon sa kanya, tapos ngayon magpapabarangay ka. Sinabi ko nga, hindi nga kaya pala ikaw pala may problema eh. Tapos sasabi mo pinalayas ka. Kaya nga sabi ko, hindi naman siya pinalayas sir, siya man ang umalis doon ng walang paalam. Sabi ko, kaya nahanap nga siya ni daddy, tapos yung pala nag-text siya. Sabi ko, paano nila nalaman na nasa bus ka na? Kanino ka nag-text? Kay Rab daw. Nag-text daw siya kay Rab. Nag-text siya? May napapalik ka nga doon ni daddy, bigla kang umalis ka up. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam saan ka nagpunta. Sabi ko sa kanya, tapos ina-explain na siya ng barangay. Di ba sabi ko sa'yo, pantay mo si daddy, sabi ko doon sa kanya. Sinabi mo sana, kasi alayan, tulong ni Daddy Frankie yan, ang usapan nila dyan, sa December, ibibigay sa kanya. Kaya nga sabi ko, inaantay pa rin kita, ikaw pa rin ang Kaya sabi ko sa kanya, kasi yung alis-alis ka, sabi ko sa kanya, nalubukon daw siya. Doon nga, layas kung saan ka pumupunta, sabi niya. Sabi ko sa mga barangay. Ngayon, magsasabi ka rito, magre-reklamo ka. Sabi ko, isipin mo nga, tinutulungan ka na nga namin para maging maganda yung Sinabi mo sa barangay na pumunta dyan, kilala nyo po ba to? Dapat tinanong, gaano nyo siya kakilala? Tignan nyo itsura niyan nung nandito yan. Pero mula nung dumating kay Daddy Frankie, naging maayos na yan. Sinabihan ko rin sila nung kami na lang nag-uusap. Dati lang mo, sabi ko, ang sarap-sarap kaya ng buhay niyan, sabi ko, sir. Pero mo, libre lahat, wala naman silang inaano. Tapos binibigyan pa siya ng pera ni Daddy Frankie. Siyempre, hindi naman kasi all the time, isasama sila sa vlog. Kasi siyempre, diba, andun yung mga andun na po ba yung mga shelter? Kaya nandun na sila. Wala nang shelter sa Makati. Sabi ko, tapos ewan ko bakit umalis-alis siya doon, tapos walang paalam. Yan, Diyan ako nagtataka eh. Kasi, pagkausapin mo, hindi siya marunong sinasabi, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, pero nagulat kaming lahat dito, nakabiyahe agad-agad pabalik ng Makatin. Di ba? Sabi ko nga eh, tapos wala daw siyang pamasahe kasi pabalik doon. Wala ka palang pamasahe, bakit ka umalis-alis doon? Sabi ko sa kanya, tapos ngayon magpapabarangay ka dahil sabi ko, alam mo, walang problema yung baboy mo rito, may bibigay yan sa'yo. Kaya lang sabi ko, sabi ko sa'yo, antayin mo si daddy. Dahil hindi ako pwedeng mag-release niyan dahil pinabiling niya sa akin yan. Kung anong ginawa mo doon, nag-text sa akin si daddy na lumayas ka na doon naman ng paanak. Sabi ko sa kanya, ikaw pala may kasalanan eh. Sabi ng bakit ganyan, ba't aalis-alis ka doon, hindi ka nagpapaalam kay daddy. Sabi ng barangay sa kanya. Kasi naboboring niya ako wala kang magagawa kasi doon na kayo nakatira. Sabi ko sa At saka alam mo honey, si Bandam, uunawain natin always. Kaya lang yun, sa ginawa niya ngayon, medyo nakaka-disappoint. Kasi alam mo, si Bandam, kahit anong gawin mo sa taong yan, dahil nga may diferensya sa pag-iisip, kung sino yung taong kaharap niya, yun ang kakampi niya. Yun ang nakita ko sa style niya. Pag kausap mo yan, mabait yan sa'yo, uulang ng yan. Pero pagka iba na yung kausap niya, yun na yung kakampi niya. Kaya nga, nakikita ko naman sa kanya. Makikita rin ng mga tao yan, alam din ng mga yan. Kaya lang, syempre, at this moment, kaya pumanta ang barangay dyan kasi naniwala sila sa sumbong as long as hindi nila naririnig yung side natin. Syempre, ang isip ng mga taong pinagsusumbungan yan, inaapi natin or what. Yes, yun ang sinabi ko sa kanya. Lalong-lalo na pagsasabihin niya. Kasi tumawag din si Ma'am Scarlett sa kanya. Ang kwento niya kay Ma'am Scarlett, pinalayas siya. Kaya nag-message sa akin yung na pinalayas daw. Nakita nga ni Jessie. Sinisiraan nga daw niya kami. Nakita nga ni Jessie. Kaya medyo nakaka-disappoint talaga na pinakain mo na lahat-lahat, binihisan, inayos, tapos siya ang lumayas, biglang pagdating. Kasi alam mo, wala nga isip yan si Bandam. Akala niya,
mauuto or mapapaniwala niya. Kasi subukan nyo, kahit sinong tao, subukan mo pakainin yan si Bandam, bigyan mo ng 200. Kakampi ka niya ngayon. Pero pag nainip yan, nakalimot, lalayas ulit yan. Kung sino yung kausap niya, napakain siya, kakampi niya yun. Ganun yan. Pagtatawagan namin nga ngayon, right now, ang bait-bait niya eh. Pupunta raw kaya, babalik daw siya. O diba? Tignan mo kung anong klaseng utak meron siya. Babalik siya. Eh bakit kailangan pa niya magpabarangay? For what? Kaya nga, sinabi ko nga eh. Bakit gusto mo pa nang bumalik doon eh? Bakit ka kasama pa dito? Sabi ko, umalis-alis ka kahapon din. Anong sabi ng mga barangay? Umalis na sila. Sabi na, usap ko na lang, sabi ko. Actually, sabi ko man sa kanya, hindi siya umalis kahapon kasi kinakausap ko, kaya siyang nawala. Dahil busy na rin ako kahapon, nagagawa kasi kami ng order na punta na lang ako, balik na lang ako doon, sabi niya. Pero iba pinuntahan. Hindi, wala daw siya kasi pamasahe na. Diba? Umalis siyang mag-isa, tapos ngayon problema, gusto niya padalan siya ng pamasahe. Anak ng tokwa. Sabi niya sa akin, wala daw siyang pamasahe dyan, hindi raw siya marunong sumakay dito sa pero bakit nakapunta siya dyan? Kaya nga, sabi ko nga. Kaya nga nagdududa ako sa utak niya eh. Paano ka nakapunta rito kasi hindi mo alam pa na pabalik? Kala ko ba? Alam mo? Hindi ko alam eh, sabi niya. Hindi, pag ginusto niya, pag sinadya niya, alibay lang niya yan, huwag ka maniniwala. Kasi hindi kasi wala nang makainan. Walang magpapakain sa kanya, kaya nag-aalburuto na siya siguro ngayon, nagugutuman na. Hindi ko kasi pinakain kaya, di ba kahapon, sabi ko, makain. Tama lang para magtanda. Kasi hindi naman po pwedeng masunod yung gusto niya lang lagi. Diba? Ang gusto kasi ni Bandam, senyorito siya. Kaya pinamukha ako sa mga barangay na siya ang umalis, hindi siya ang pinalala. Which is yun naman ang totoo. Kaya nga, kasi yun ang sinabi mo sa akin, yung mga iso na wala ka paalam sa'yo. Nagulat nga kami kasi pagdating namin, hindi, nasa biyahe pa lang kami nung time na yun, nag-text na si Kuya Bal. Dad, na-scam ako ni Bandam. Bakit? Sabi niya, bibili lang siya ng juice, pero until now, wala pa. Hanggang dumating na kami ng gabi, hapon sa bahay, wala pa rin. Yun, tapos tinawagan ni Kuya Rab, yun, na-notify namin, nasa bus na. Naka-video naman yun. Sorry ako eh. Ha? Wala ka naman sorry. Niloko mo ako, sabi mo, bibili ka lang ng Diyos? Sorry. Tapos gagawa tayo ng skinny, tapos nandiyan ka na sa Manila? Galit si... Hindi ito. Mamaya, sabihin na ano, Subuhat na. nababot na ako ng mayan. Pagkatami tayo dalawa. Pakikain pa ito, hulaga mo. Mali yung ginagawa mo, Bandam ha. Alis ka na walang paalam. Until now, naka-video tayo, Han. Hindi ko na pinabidyo kasi hindi nawala na sa isip ko na. Para alam din ng mga viewers, kasi alam mo yung mga viewers na walang kaalam-alam, pagkausap mo si Bandam, talagang mapapaniwala ka kasi si Bandam magaling magpaawa. Kasi first impression kasi isipin mo wala na nga alam to, lulukuhin pa, parang ganun. Pero pag pag nakasama mo na, pag ganyan din yung sinasabi niya sa akin noon. Nung bago pa lang siya sa akin, ganyan ang sinasabi niya doon sa tinitirhan niya. Ang kwento niya sa akin noon, hindi raw ibinibigay yung gamit niya, kesyo may TV siya, may kalan siya, may alkansya siya, marami siyang bariyang ipon doon. So dumating yung time na napunta kami sa bahay niya, wala naman palang TV, wala namang kalan, wala namang alkansya. Nagpapaawa lang talaga. Kinukuha niya dito. Kaya siya nagpabarangay dahil kinukuha niya si Mama. Alam mo si Bandam, pagdating sa pera, hindi mo maiisahan yan. Kaya siya nagpapabarangay. Tingnan mo, alam din niya magpabarangay. So, mag-isip talaga tayo, hindi yan. Gusto niya, siya na lang masusunod. Ayokong ibigay nga talaga ka ako. Dapat lang, hintayin ako dyan. Kailangan mag-uusap kayo. Hindi lahat ng gusto niya masusunod. Aba, mali yun. Siya ang lumayas-layas. Ngayon, sabi niya, babalik daw siya sa, diyan. Kakausapin ka raw para maghingi daw ng sorry. Sabi niya. Di ba? Ang daw niya, wala daw siyang pamasahe, tsaka hindi daw niya alam sa kanya. Hayaan mo siya, kaya niya yan. Pinaiwan siya ng barangay dito eh. Sabi niya, paano yun ma'am? Iwan na po namin siya dito ha? Sabi niya. Umalis na ang barangay.
Umalis na yung barangay. Anong sasakyan ng barangay? Wala, yung ano lang, yung motor lang. Dalawa lang naman sila. Yung mga ano yung mga jalanay lang. Oo. Sige, kasi may vlog kami yan.